Na-stroke po ako, may maintenance. Salamat kay Ma'am Sara at kay Kuya Carly. Nakarating po sa San Joaquin. Maraming salamat talaga dahil nagkaroon uli ng medical mission na nawala. Lalo na po kay Kap Bercy at kay Kap Erap. Napakalaking tulong po nito sa San Joaquin. Lalo na po sa ganitong mga PWD po ako. Na-stroke po ako ng 2 years na. Tuloy-tuloy po lagi ang gamot. Wala po akong pambili. Yung iba nabibigay sa center, yung iba wala. Kaya bumibili po ako ng sarili kong sa pera kong pambili ng gamot. Kailangan po i-continue ang gamot para hindi uli ako ma-stroke. Dahil po ang sabi ng doktor, may posibilidad, may pangalawa, may pangatlo. Sana, hindi naman. Dahil ginagabayan tayo ni Lord, lalo na po ang Team Sara at kay Kuya Carly. Lalo na po kay Kap Erap at kay Kap Bercy. Sa St. Gerald Construction, salamat po ng marami. Marami kayong natutulungan. Salamat! Mga gamot, tsaka mga regalo, mga sari-sari. Kaya nagpapasalamat ako sa nagbigay sa natin. Salamat po sa iyo. Maraming nagbalita. Kaya nagpunta ako dito. Kahit gagapang-gapang ako. Kasi ang tuhod ko, hina na. Kaya may alalay ako. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na mayroon dumating. Salamat po. Salamat sa tulong niya sa mahirap. Katulad namin na wala ibibili, kaya kami nagpunta dito sa bigay niya. Salamat po. Mga natanggap namin ay nebulizer, pang-BP, at saka yung sa pang-tip ng dugo. And then, sa Inukap. At saka, yung importante sa lahat yung pang-BP. Ay, number 1, marami pong salamat. At pagkakataon ito, kami po ay nabigyan ng ganito. Ito talagang aming hinihintay na magkaroon ng ganito. Alam po, nasa puso sa kanya, alam po siya po ang makakapagbigay sa amin dito sa Barangay San Joaquin. At malaki po itong tulong sa aming Barangay San Joaquin. Lalo pag may emergency. Ma'am Sara, Kuya Carly Discaya, marami pong salamat sa inyo at sa amin yung pinigay sa aming mga HOA. Malaking tulong po ito sa amin pong mga HOA. Lalo na pag nagkaroon po kami ng emergency, kami po ay marurunod din kahit pa paano. Marami pong salamat po talaga. Laking tulong po ito. Salamat! Yan ang mga katagang paulit-ulit na sinabi ng mga nabigyan ng tulong ng programa ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated. Noong linggo, ikinasa ang kanilang medical mission sa Barangay San Joaquin. Libreng medical at dental services, eye check-up at may libreng reading glasses. May laboratory test gaya ng ECG at X-ray. Tulong din ang wellness program na kasama ang manicure, pedicure, masahe at gupit. Pamamahagi ng wheelchair, saklay at quad cane. Hindi din nakaligtaan ang pamamahagi ng grocery packs at pagkain. Ipinahayag nila Councilor Reggie Balderrama at former Vice Mayor Iyo Caruncio Bernardo ang kanilang pakikiisa sa mga programa ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Maganda to Alam mo kasi itong project na to, ito yung mga dating project na kailangan ng tagalunsod ng Pasig Alam naman natin sa panahon na to na kailangan ng tao. Lalo na yung mga nasa laylayan na kailangan nila yung mga medical mission para makatulong sa kanila Alam mo naman sa panahon ngayon, yung mortality nga ng tao, nakikita natin kahit sa barangay, ang daming mga nawawalang tao, marami lumulungkot na pamilya dahil sa kakulangan nga ng mga katulad ng ganitong gamutan. Kailangan natin ito At number 2 nga, yung mga suportang gamot. Alam naman natin sa panahon na to, yung mga gamot na kailangan ng tao, diabetic, yung mga high blood, marami na nga nakikita natin, nangangailangan ng mga wheelchair, mga tungkod, yung mga pan-check ng mga sugar nila, pan-check ng mga dugo nila, para sa ganun, maingatan nila Maraming salamat, Sara and Carly. Napakalaking bagay na ito sa mga taga-Pasig. Alam ko naman, ito'y tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na gagawin nyo
na makatulong. Alam ko naman, nakikita ko na yung mga ginagawa nyo, wala nga kayong hinihindi ang tao eh. Na ibig sabihin, yung pagmamahal sa Pasigueño ay nakikita namin sa iyo. Importante ito, kaya't maraming salamat at asahan mo, nandito lang kami, nakasuporta sa iyo. Basta't ako na ang mababanggit ko lang, na alam niya naman ko pa rin ako hanggang ngayon eh. Na yung binanggit ko sa inyo kanina, nasasabik ako rito sa mga ganitong mga pagtulong sa tao. Kailangan to. Kaya nga sabi ko nga, maraming salamat Sara and Carly na nakita ko at nakikita ng taga-Pasig ang kabutihang loob nyo at pagmamalasakit sa mga taga-Pasig. Alam nyo, ako'y palagi natutuwa dahil alam kong maraming gustong tulungan pa sila Ate Sara, pati sila Sir Curly. At alam ko naman, malaking tulong talaga to medical mission, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ho natin ng mga Pasigueño. At kapaki-pakinabang naman talaga, ay dapat talagang suportahan. At tayo rin ho ay nagpapasalamat sa lahat ng mga barangay officials, sa mga kapitan, sa mga kagawad natin, saka sa mga SKs po natin. Palagi kong sasabihin sa inyo na ako ay palaging susuporta sa lahat ng mga programa para lalo umangat ang buhay ng mga Pasigueño. Masaya ang mga Diskaya sa kanilang mga ibinabahagi sa mga Pasigueño. Ayon sa mag-asawa, maliban sa tuloy-tuloy na medical mission, ay tuloy-tuloy din ang iba pa nilang programang makakatulong sa komunidad. Parang maagang pamasko. Ganon. Oo, kasi syempre marami tayong natutulungan. And usually tuwing Pasko naman, namimigay tayo. So parang maagang pamasko namin sa Pasigueño. Nako, tuwan-tuwa ako na maraming pumupunta sa medical mission namin. Parang anticipated siya na bumaba sa lugar nila. Siguro dahil ang daming serbisyo na binibigay ng St. Gerard Charity Foundation. Kaya ang daming uma-attend at pumupunta. Yes po, oo, sa office. Pag wala kami medical mission, araw-araw meron pa rin tayo tuloy-tuloy na service na medical assistance at financial assistance. Hindi siya nakaka-apekto. Katunayan, yung mga empleyado namin, nag-enjoy sila sa ginagawa nila. Parang dahil sa common na namin ginagawa ito, nakailang medical mission na kami, parang naglalaro na nga lang sila eh. Parang kasi tuwing Saturday at saka Sunday wala naman kami pasok. So parang ito nagiging parang outlet nila na nakatulong na sila, nag-enjoy pa sila, nakagala pa sila at nakakarating sila sa iba't ibang lugar dito sa Pasig. Hindi, tsaka bukod doon na baka yung ibig mo sabihin baka naapektuhan yung financially or ano. Actually hindi, ang nakakatuwa, minsan nagwo-worry na nga ako. Pero sa totoo lang, every time na may medical mission, during the week, may bumabalik naman na blessing, mas doble. So mas natutuwa ako kasi yung ginagawa namin talagang bumabalik na ilang ulit na balik. Hindi napapacify namin yung ginagawa namin kasi yung ibang tao sinasabi ay ang laki ng ginagastos namin. Kaya lang kasi yung laki na gastos, konti lang yun dun sa kinikita namin, dun sa negosyo namin. Yung balik na blessing niya ay mas marami po. Yes. Pakiramdam namin, parang alam mo yung pakiramdam na kaligayahang panloob ang nararamdaman mo, na makita mo na yung mga ngiti sa kanilang mga labi at saka mga natutulungan mo, nakikita mo yung naging pakiramdam mo noon dati na yung bang gusto mong humingi ng tulong pero walang gustong tumulong sa'yo or hindi ka makakuha ng tulong. Ganun din po ang nararamdaman namin na kapag kami nakakatulong, katulad ng before na nararamdaman namin, yun din po ang kaligayahang nararamdaman namin na alam namin na yung tumanggap na yun, masaya siya sa kapirasong natanggap niya. Natutuwa kami dahil una nagiging healthy na yung kalusugan namin, nakakapagbigay kami ng magandang kalusugan sa kapwa, nagiging healthy po yung katawan namin kasi parang ito na rin ang paraan at parang form of exercise namin. Katunayan, sabi ni Sara, lumuwag yung yung t-shirt ko. Sabi ko, di ka ba natutuwa dyan? Lumuwag yung t-shirt mo dahil parang pumayat daw siya. O at least nabawasan yung natin, mga fats. Kakaikot. Ayon naman kay Kapitan Erap Sanchez, sabik na sabik ang kanilang barangay sa ganitong klase ng programa, kung kaya taus-puso ang kanilang pasasalamat. Ang patrol vehicle at garbage hauler ay malaking tulong din daw sa kanilang pagsiserbisyo publiko. Yung maging responsibilidad sa barangay talaga pong masakripisyo po.
Una po, tulad na nabanggit ko po kanina, hindi po sapat yung salitang maraming salamat. Kung meron pa na masasabi kung paano namin ipapabatid sila Kuya Curly, kay Ate Sara, yung aming taus-pusong pasasalamat, siguro po baka doon po namin masasabi yung ganong salita. Kaso po, hanggang maraming salamat po. Na kita niyo naman po, uhaw na uhaw yung mga kabarangay ko po, sabik na sabik sa ganito pong proyekto, kaya hindi na po namin ito pinakawalan. Actually, nung birthday po ng ating Kuya Curly, nabanggit niya po ito verbally pa lang na magkakaroon po ng medical mission, ay hindi na po agad namin pinakawalan. So mga kapwa ko po kapitan, nabatid po namin, hindi na po namin ito pinalagpas. Dahil alam po namin na ang makikinabang po dito ay yung mga mahihirap. Yung mga katulad ko po na mga pobre na umaasa po sa mga katulad po nila Kuya Curly, nila Ma'am Sara, na may ginuntuang puso. Kaya ang maigaganti po namin sa kanila ay yung panalangin. Panalangin na bigyan po sila ng mahabang buhay, magandang kalusugan at mahabang pasensya. Dahil kung minsan, anyway, ayoko na pong magbabanggit kung ano-ano pa. Pero overwhelming lang po kasi kami. Dahil ilang libo po ito. Ilang libo po itong mga kabarangay ko po na naririto. Hindi po kaya to ng pamahalaang barangay na serbisyuhan, ibigay po yung ganitong proyekto. May budget po kami. Alam niyo naman po, mayroon po mga nakalaan po doon na mga mandatory po ng pamahalaang nasyonal. Ito po ay lubos po naming pinapasalamat. At hindi lang po ito yung binigay po ngayon ng Kuya Curly, ng Ate Sara, kundi pati po sa barangay, pamahalang barangay, binigyan po kami ng karagdagang service. Dahil nabanggit kasi po namin sa kanila na hirap po ang mga BSF namin sa responde pag umuulan. At siyempre po, pag may sa mga iskinita po namin, yung aming mga waste collection, hindi naman po namin akalain na bigla po kami ipapatawag ng Kuya Curly, papakita po sa amin yung kanyang sample, kung pasado po ba daw sa amin yung proyekto niya na to. Napipi na po kami, hindi na kami umuo, hindi rin kami humindi, dahil overwhelming po. Kaya Kuya Curly, Ate Sara, wag po kayong magsasawa na tumulong po. Alam naman po namin hindi po kayo nagsasawa. Huwag lang po kayo magsawa sa pagmumukha po namin na lagi po kami nangungulit sa inyong opisina. Dahil po binukusan niyo yung inyong pinto para po matulungan po kami. Matulungan po ang mga kabarangay po namin at sa buong Pasig po. Maraming salamat po sa inyo po. Pagpapalain po kayo ng Panginoon Diyos. Ay, opo. Matagal na panahon na po. Hindi lang po ito ngayong taon. Hindi lang po ito nung nakaraang taon. Even nung kagawad pa po ako, nakakalapit na po kami sa kanila. Nga lang po, hindi na po namin yung dinidisclose dahil ang gusto po ng pamilya Diskaya, tutulong sila, kami lang po makakaalam na sa kanila po kami nakahingi po ng tulong. Itong pagkakataon naman na po na to ay hindi po ito pagyayabang sa social media, kundi pagpabatid lang po ng tunay na nararamdaman namin, nararamdaman ng mga kabarangay ko po na pasasalamat po sa pamilya Diskaya. Matagal na sila yata hindi nagkaka-medical mission, so masaya kami na may paabot kaming medical mission sa libong tao dito na dumating. Nakakatuwa, nakaka-overwhelmed din na ang dami nila na parang inavail yung services na lalo na yung wellness. Siguro nagpamasahe, nagpamanicure, pedicure. So nakakatuwa naman na sa maliit na bagay nasayahan ng mga pumunta dito ngayon. Titignan natin kung meron pang ibang concert or kung ano ibang bagay ang gagawin namin sa mga barangay. Katalasan di ba request naman? Oo, sa request naman kasi ng mga kapitan niya.
Ayun, araw-araw, tumatanggap kami ng sulat sa mga Pasigueños na humihingi ng financial at medical assistance. Araw-araw yun. Tapos nagre-release kami pag nandyan ako sa office or every Fridays, pinipilit namin ma-release lahat. So last week, parang nasa kulang-kulang 1,000 recipients na naka-receive ng mga medical assistance, financial assistance during the week. Mukhang yun ang hinahanap nila dahil mas madali lang. Ito rin ngayon, Sunday, pahinga nila. So, instead na gumala siguro sila, mamamasahe pa sila, pumunta lang sila dito para kunin po ang medical na assistance po. O, tsaka sa mga request kasi nakikita namin, halos lahat ng request, hindi lang financial, mas marami yung gamot na maintenance, yung mga nebulizer, yung mga, kung bitbitin na namin sa isang medical mission, hindi yung everyday may pumupunta, isa-isa lang, o di isang go na lang tayo. So lahat na bibigyan natin, lalo na yung mga HOA, yung nebulizer, yung glucometer, tsaka yung BP kit, nagagamit nila sa HOA nila. Oo, mga members, kung sinong kailangan ng emergency na nebulizer, may panguna tayong doon. Ako sa Barangay San Joaquin, maraming salamat. Ang dami-dami yung pumunta, nakakatuwa, talaga nakaka-overwhelm, nakakataba sa puso kasi nakita namin na talagang sabik na sabik sa serbisyong medikal ang mga taga San Joaquin. We hope na nagampanan namin yung hinihingi yung mga serbisyo, yung mga nauwi yung mga gamot, sana makatulong lahat ng ginagawa namin. Sa mga Pasigueño, huwag kayong mag-alala. Bababa at bababa kami sa mga barangay nyo. Abangan nyo lang kami. Abangan nyo kami sa post namin. Doon kami mag-a-announce kung saan kami bababa ng medical mission. Follow nyo lang si Ate Sara and Kuya Curly na page or St. Gerard Construction na page. Doon kami mag-a-announce. At nagpapasalamat din kami kay Cap Erap. Yes, sa mga council niya. Mga council po niya. Tsaka kay Doc Rubena Opeña para dito sa lugar. Nagkaroon din po sa dalawang former barangay captain. Nandito po silang tatlo din. Ngayon, nagkaisa sila para sa kabutihan ng barangay. Para sa kabutihan, para sa kanilang mga kabarangay po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.